Bago natin simulan ang part 15 hanggang 23, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Iniunat ng bata ang kanyang kamay at inactivate ang kanyang kakayahang magsuri, sabay sabing tunay ngang malupit at kamangha-mangha ang hari. Pagkatapos nito, naisip niyang ang lakas niya sa labanan ay 6 na bituin lang ang taas, at inaasahan niyang mas mataas pa. Tumawa ang elepante at sinabing alam ng mga tao kung paano pumili ng tamang mga salita. Gayunpaman, galit itong tumingin sa binata at idinagdag na hindi nito binabago ang katotohanang pinatay niya ang 14 na tauhan, kabilang ang isang tapat na bantay. Pagkatapos nito, nag-isip ito kung ano ang gagawin sa kanya dahil napahiya ang kanilang angkan. Itinaas ng binata ang kanyang ulo at sumagot na ginawa niya ang lahat ng ito upang mahikayat itong lumabas, kaya hindi niya inisip na basta na lang siya papatayin ng pinuno. Lumapit ang isang shaman sa likuran ng pinuno. Sinabi ng pinuno na tiyak na mas kapaki-pakinabang siya kaysa sa napatay sa kuta. Iginawi ng pinuno ang kanyang kamay upang maghintay saglit ang shaman at sinabi sa bata na iginagalang niya ito. Itinuro ng mammoth ang kanyang daliri sa lupa at mahigpit na sinabi na gusto niyang sumali ang binata sa kanya. Nagtaka ang bayani at hindi naunawaan ang nangyayari. Itinaas ng pinuno ang kanyang kamay at idinagdag na kalilimutan niya ang krimen na ito at bibigyan siya ng titulo bilang bantay. Sinabi niyang magkakaroon siya ng mga hayop, gamot, pagkain, at kababaihan. Lahat ng ito ay matatanggap niya, hindi ba't magiging pinakamasayang tao siya. Mahigpit siyang tinitigan ni Fang at sinabi na bago siya sumagot, may gusto muna siyang itanong. Pagkatapos nito, inisip niya na ang imbitasyon ng pinuno sa isang tao sa kanyang lugar ay isang napakatalinong desisyon. Inilarawan ng bayani sa kanyang isipan ang isang labanan sa pagitan ng mga dragon at tao, sabay sabing narinig niya na sa ibang mundo, lahat ay kasing lakas ng hangin, kayang lumipad sa ulap, makapagpatakbo ng bundok, at kahit wasakin ang kalahati ng mundo sa isang kumpas ng kamay. Pagkatapos nito, tinanong niya kung totoo ba ang lahat ng ito. Nagulat ang pari ngunit tumingin. Nang tanungin ang pinuno kung may alam siya tungkol dito, tumingin siya sa komandante at sinabing wala siyang alam, ngunit maaari niyang ipagpalagay na ang tinutukoy ng Panginoon ng mga tao ay simpleng mga tsismis lamang. Tinakpan ng dalaga ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at ngumiti. Sabay sabing tanging langit lamang ang makakagawa ng ganoong mga bagay. Idinagdag ng pinuno na nagtatapos ang mundo sa parang na ito at ang ibang mundong kanyang sinasabi ay hindi umiiral. Nilukob ng bayani ang kanyang mga bisig at inisip na hindi makilala ng mammoth ang mata ng katotohanan at wala rin itong alam tungkol sa ibang mundo. Lubos itong nakakadismaya dahil inakala niyang mas marami pang alam ang hari, ngunit tila nakulong ito sa sarili nitong maliit na mundo. Kinuha ng binata ang kanyang espada na nagliliyab ng aura. Mahigpit siyang tinitigan ng mammoth at tinanong kung ito na ba ang kanyang desisyon. Humarap ang bayani sa karamihan at sinabi na kung tatanggapin niya ito, isusuko niya ang kanyang pagkatao, ngunit ayaw niyang maging isang taksil. Muli siyang lumingon, iniunat ang kanyang espada patungo sa pinuno, at sinabing magbabago lamang ang kanyang isip kung matatalo siya nito. Biglang lumukob ng aura ang pinuno at itinutok ang kanyang daliri sa binata. Sa isang iglap, lumitaw ang isang sistema ng bintana sa harapan ni Mamoto Amir. Lumabas dito ang isang Ginoo at tinanong kung mahalaga ba ang balita. Ibaba nito ang kanyang mga kamay at tahimik na nakinig sa mga salita tungkol sa isang bagong dating mula sa nayon bilang 911 na may C-rank na talento, ngunit napakabilis nitong nagal level up. Sinabi rin na mula ito sa bansang dragon at may hinalang magiging numero 1 ito sa isang iglap. Maraming pangkat ang nais makipagkaibigan sa kanya,
Ngunit kung hahayaan nilang umangat ang isang residente ng bansang Dragon sa ranggo, maaaring magkaroon ng problema ang mga tao mula sa bansang P. Mabilis na binunot ng lalaki ang kanyang espada mula sa kaluban nito, pinutol ang usapan, at sinabing ito na ang panglimang taong direktang tumawag sa kanya tungkol dito. Bahagyang kumunat ang noo ni Kay at sinabing narinig niyang natalo ng lalaking ito si Fang at ngayon ay naghahangad ng paghihiganti. Idinagdag ng lalaking may maitim na buhok na ang Ginoo ay may makapangyarihang O-rank na talento, kaya madali niyang durugan ang maliit na insekto na ito. Ay walang mabuting intensyon, kaya kailangan mong mag-ingat. Tiningnan ng Ginoo ang maningning na mga piraso sa kanyang kamay at sinabing wala siyang pakialam, kahit ano pa ang gawin nila. Biglang naglabas ng pang-emergency na anunsyo ang sistema, na nagsasabing nagsimula na ang laban sa bagong dating na nayon bilang 5, at sa pilitang isinama rito ang bagong dating na nayon bilang 911. Pagkatapos nito, nagsimula ang pastahan sa mga mapagkukunan, at ang nilalaman ng laban ay isa sa mga nangunguna sa ranggo mula sa magkabilang koponan ang lalabas bilang nagwagi. Itinaas ng sundalong mammoth ang kanyang mga gilid sa ibabaw ng kanyang ulo at humataw patungo sa bayani. Agad namang tumalon ang binata sa gilid upang maiwasan ang pag-atake at tinamaan ang kalaban sa balikat. Lumipad siya sa ibabaw ng talam at naisip na kung hindi niya masaktan ang kalaban, hindi niya malalaman kung may kakayahan itong magpagaling. Ibinuka ng elepante ang kanyang mga bisig at nagpadala ng malalakas na alon ng enerhiya sa kanyang harapan. Agad namang nagkubli ang bayani sa likod ng isang makinang na hadlang at napansing may pisikal na kalasag ang kalaban. Biglang nagpakawala ng matinding hampas ang elepante, dahilan upang tumilapon ang bayani at bumangga sa isang bato. Hinawakan ng binata ang sugat sa kanyang dibdib, dumura ng dugo, at inisip na walang silbi ang hadlang na nakuha niya mula sa mammoth laban sa kalaban. Iniunat ng mammoth ang kanyang kamay sa harapan niya at sinabing mataas ang potensyal ng binata. Ang kanyang mga kakayahan ay perpektong angkop sa kanilang angkan, kaya bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon upang magbago ng isip. Yumuko ang bayani at naisip na maswerte siya dahil mayroon pa siyang reserbang plano. Iniunat niya ang kanyang kamay sa harapan niya, pinakawalan ang isang nagliliyab na aura ng kidlat, at sinabing kung gusto ng elepante na sumali siya, maaari nilang gawin ito sa isang kondisyon, aalis ang mammoth sa kanyang tribo. Biglang lumitaw ang matataas na haligi mula sa lupa. Sumigaw ang binata, sinasabing siya mismo ang magiging hari. Galit na winasak ng mammoth ang mga istruktura at ininsulto ang bata, tinawag siyang walang utang na loob. Nag-alab ang kanyang mga mata sa matinding galit at sinabi niyang maghanda na ang bata sa kamatayan. Biglang yumanig ang lupa sa ilalim ng mga paa ng binata. Nawalan siya ng balanse at nalubog ang kanyang paa sa kumunoy. Nagsimulang igapos ang kanyang mga galame at lamunin siya. Mabilis na tumingin sa paligid ang binata at naisip na ang talento ng hari ng mga mammoth ay talagang nakakainis. Pumikit siya, sinubukang makawala, at ginamit ang kanyang kakayahang patigasin ang katawan. Lumingon ang bayani sa papalapit na mga galame ng buhangin. Sa huling sandali, tumigil ang mga ito sa harapan ng kanyang mga mata at nagkalat sa hangin. Naisip ng binata na muntik na siyang makulong sa lupa dahil sa mga piraso ng dumi at buhangin. Muling inihataw ng mammoth ang kanyang sandata at tinawag ang lalaki. Mabilis na lumingon ang bayani at tumalon sa gilid upang maiwasan ang malakas na pag-atake. Ibinuka niya ang kanyang mga bisig at pinakawalan ang isang nag-aapoy na pag-atake. Tumama ang mga bala sa baluti ng mammoth. Kumuyam ng ngipin si Fang at naisip na tinamaan siya ng matutulis na tinak na balot ng apoy. Sa sumunod na segundo, hinati ng lalaki ang hangin sa isang matinding pag-atake at tinamaan ang katawan ng bayani. Tumilapon siya paatros. Ibinuka ng lalaki ang kanyang mga bisig at sinabing ni isang galos ay wala sa kanyang katawan.
Galit na kumunat ang noo ni Fang, hinawakan ang lupa, at inactivate ang kanyang kakayahan, sabay sabing uulitin niya ito. Pinakawalan niya ang asul na impyernong apoy. Binalot ng apoy ang katawan ng mammoth, at sumayaw ito sa ibabaw ng baluti ng lalaki. Sa sumunod na segundo, nadurog ang baluti nito sa maliliit na piraso. Nagulat ang mammoth, ibinuka nito ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Napansin ng binata ang isang hiwa sa katawan ng kalaban at naisip na sa wakas ay nagawa niyang batasin ang depensa nito. Bukod pa rito, ang bilis ng pagbabagong buhay ng mammoth ay mas mabagal kumpara sa bantay, na maaaring epekto ng impyernong apoy. Ibinuka ng lalaki ang kanyang mga bisig at itinataas ang malalaking bato sa hangin. Ang mga bato ay nagtipon-tipon, bumuo ng isang dambuhalang kamao sa ere. Itinuro ng pinuno ang kanyang mga pag-atake diretso sa binata. Ibinaon ng bayani ang kanyang mga paa sa lupa at sinalo ang dambuhalang kamao. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang hawakan ito sa ibabaw ng kanyang ulo gamit ang pagpapatigas ng buhangin. Biglang nag-abiso ang sistema na kakaunti na lamang ang natitirang stamina points at hindi na niya magagamit ang kanyang talento dahil dito. Napaluhod ang bayani. Lumapit sa kanya ang mammoth at sinabing hinahangaan niya ito, ngunit tila dahil sa kanyang kabaitan, nagkaroon ng maling pag-unawa ang bayani. Isang bagay, napatingin ng pagod si Fang sa kalaban at naisip na masyadong nauubos ng impyernong apoy ang kanyang stamina points. Sa sumunod na segundo, inatake siya ng mga kamaong bato. Sumigaw ang lalaki, sinabing ipapadama niya ang tunay na sakit. Samantala, pinanood ng dalaga mula sa likod ng bato kung paano binubugbog ang kanyang kakampi. Nag-isip siya kung ano ang dapat niyang gawin, dahil sa ganitong sitwasyon, maaaring mapatay si Fang. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Nabuhos ang babae sa kanyang malalim na pag-iisip at sinisi ang sarili. Naisip niyang ito lahat ay kanyang kasalanan at nararapat lamang siyang mamatay. Hindi siya maaaring humingi ng tulong sa bayani, dahil baka mamatay ito dahil sa kanya. Pakiramdam niya ay palagi siyang nagdadala ng malas sa lahat ng nasa paligid niya. Bigla niyang narinig ang isang kalmadong boses na nagsabing kailangan niyang huminahon. Napatingin siya, luhaan, at muling narinig ang babala, kung hindi siya tatahimik at magpapakalma, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Naalala niya kung paano ipinaliwanag ng binata, habang may hawak na isang halaman, na sa gitna ng labanan, bumababa ang kanyang mga kakayahan. Kapag bumaban ng sobra ang halaga ng kanyang mga katangian, limitado ang magagawa niya. Karaniwan, maaaring ibalik ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapahinga o pagkain, ngunit kung kinakailangan ito agad, kailangan niyang kumain ng espiritual na halaman o prutas. Nagkibit-balikat ang dalaga at matapang na naalala ang sinabi ng binata. Ang problema ay kailangang gamitin ang mga ito kaagad pagkatapos pitasin, kung hindi, mababawasan ng husto ang kanilang epekto. Pinagdikit ng babae ang kanyang mga palad sa harapan niya at same time na nanalangin. Tumingin siya sa kanyang mga kasama at sinabing nasa panganib si Fang, na nakikipaglaban sa isang hamon na may pastahan sa mga mapagkukunan, at ang sitwasyon ay nagiging mas mahirap. Kailangan niya ng espiritual na halaman at prutas, kaya humingi siya ng tulong. Pinanood niya ang papalapit na kamaong bato sa binata. Napag-usapan ng mga lalaki kung paano sila makakatulong, ngunit kailangan nilang makatiyak na totoo ang sinasabi niya. Maya-maya, sinabi ng isa sa kanila na tila wala na silang matinong pag-iisip, dahil ayon sa babae, napakabigat ng sitwasyon. Dahil dito, hindi siya maaaring magbigay ng anumang konkretong ebidensya. Nawalan ng malay ang binata. Nag-usap-usap ang mga lalaki, sinasabing hindi maglalakas loob ang babae na linlangan ang lahat sa isang seryosong bagay na tulad nito. Alam nilang hindi sila mananalo sa hamon kung may pastahan sa mga mapagkukunan.
Kung mamamatay siya, wala silang magagawa, ngunit hindi nila nais matalo sa Hapon na piratang ito, kaya agad silang nagpadala ng isang mahalagang espiritual na halaman. Muling tumingin pababa ang bayani, pagod na pagod. Inanunsyo ng sistema na binigyan siya ng mga lalaki ng ilang espiritual na halaman. Agad niyang kinuha ang isa. Dinala niya ang bulaklak sa kanyang bibig habang tinanong ng mammoth kung anong panlilinlang ang kanyang binabalak. Makinang na mga partikulo ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ng bayani. Inihataw ng lalaki ang kanyang tibak, ngunit sa sumunod na segundo, isang makapangyarihang haligi ng apoy ang sumiklab sa gitna ng labanan. Agad na tinakpan ng elepante ang sarili gamit ang kanyang kamay at tumingin sa harapan ng may pagkagulat. Ang bayani, na nababalot ng apoy, ay papalapit sa kanya. Kumunot ang noo ng mammoth at tinitigan ang kalaban ng may galit. Sa isang iglap, lumutang ang binata sa itaas ng ulo ng mammoth, papalapit sa kanyang mukha. Nakapikit sa galit ang binata at matapang na sinabi na papatayin niya ito. Idinikit niya ang kanyang kamay sa dibdib ng kalaban at sinabing bahagya siyang nagmintes. Nagsimulang pagpawisan ang mammoth mula sa matinding presyon, iniisip kung paano nagawa ito ng isang hamak na tao. Sa sumunod na segundo, isang makapangyarihang sinag ng apoy ang tumagos sa kanyang dibdib. Tiningnan ng bayani ang butas sa katawan ng mammoth at sinabing ang orihinal niyang plano ay pugutan ito ng ulo sa isang suntok. Nang inag sa pagkabigla ang iba pang mga elepante. Bumagsak ang pinuno sa lupa, patay. Ang enerhiya mula sa kanyang katawan ay nagsimulang bumuo ng isang makinang na core. Ang mga agos ng enerhiya ay umiikot sa paligid ng binata. Inanunsyo ng sistema na matagumpay niyang napatay ang hari ng mga mammoth sa antas 12, kung saan nakatanggap siya ng 4,000 karanasang puntos, ang core ng hari ng elemento ng lupa, at marami pang iba. Itaas ng mga mammoth ang kanilang mga sandata, determinado silang ipaghiganti ang hari. Pinalibutan nila siya, sinabi ng binata na huwag silang umasa na matatalo siya kahit na marami sila. Sa isang malawak na pag-atake, pinutol niya ang mga binti ng kanyang mga kalaban, pinatay sila, at nakatanggap ng 1,220 karanasang puntos. Tumayo ang binata sa gitna ng makinang na bilog ng enerhiya. Kaunti ang lumakas ang kanyang mga kakayahan. Lumutang siya sa ere sa ibabaw ng kanilang mga ulo at sinabing labis siyang nasisiyahan sa patuloy niyang paglakas. Ngumiti ang binata habang tinadtad ang mga katawan ng kanyang mga kalaban, nakakatanggap ng 610 karanasang puntos para sa bawat isa. Itinuro siya ng pari habang nakikipaglaban ang binata sa iba pa. Bahagyang lumingon ang pari at inutusan ang kanyang mga tauhan na magtago sa likod ng kanilang mga kapatid at umatake agad kapag napatay niya ang mga ito. Sumugod ang mga sundalo sa labanan. Idinagdag ng pari na hindi kailanman kakayanin ng binata ang labanan ng mag-isa laban sa napakaraming mandirigma. Sa sumunod na segundo, nahati ang katawan ng isa sa kanila. Mabilis na lumingon ang binata sa gilid, iniunat ang kanyang kamay sa harapan, at ginamit ang impyernong apoy. Isang makapangyarihang agos ng apoy ang lumamon sa katawan ng kanyang mga kalaban, pinapatay ang lahat ng nasa daraanan nito. Bahagyang kumunat ang noo ng bayani, iniisip na ang mammoth shaman ang siyang namumuno sa kawan, na siyang malaking sagabal sa kanya. Mabilis siyang sumugod papunta rito, nagdesisyong tapusin muna ang shaman. Lumingon ang pari sa gulat, napansin ang paparating na panganib. Isang malawak na pag-atake ang ibinigay ng binata, ngunit isang kalaban ang pumihil dito. Napataas ang kilay ng binata sa pagkagulat, napigilan ang kanyang pag-atake ng katawan ng isa pang sundalo. Ibig sabihin, may kakayahan din ang shaman na kontrolin ang mga hayop. Bumagsak ang sundalo sa lupa, nanginginig sa takot ang shaman sa kanyang harapan.
Nakatanggap ang binata ng 1,700 karanasang puntos para sa pagkatalo nito. Itinuro ng pari ang bayani at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake ng mas mabilis. Tumalikod ang binata, ngunit sa sandaling iyon, tumakbo palayo ang shaman at sinabing babalik siya kasama ang isang buong hukbo ng mga mammoth upang patayin siya. Kumunot ang noo ni Fang sa inis nang mapansin ang nangyari. Ihinigas niya ang kanyang espada at hinati ang bungo ng mammoth gamit ito. Isang maliit na dibdib ang lumitaw sa kanyang palad. Sinabi niyang iniligaw siya ng kaaway upang makatakas, ibig sabihin, matalino ito. Hinugot ng binata ang kanyang espada at sinabing ang natitirang mga kalaban ay hindi ganoon katalino. Inaktibo niya ang impyernong apoy at hinato ang lupa. Muling lumamon ang apoy sa katawan ng kanyang mga kalaban, sunod-sunod silang bumagsak habang nakakatanggap siya ng gantimpala sa bawat isa. Sa gulat, pinanood ng babaeng may gintong buhok ang mga pangyayari. Samantala, ang mga lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ay natulala sa kanilang nakita. Ibinaba nila ang kanilang mga mata, iniisip na ang binata ay parang isang demonyo. Kumalat ang alikabok at usok sa hangin. Yumuko ang mga lalaki sa harapan ng bayani at inialay sa kanya ang mga halaman, pakiusap na tanggapin niya ang mga ito. Ngumiti si Lei at sinabing tinulungan sila ng bayani, ngunit wala silang anumang mahalagang bagay, tanging ang mga halamang ito lamang. Idinagdag ng kanyang mga kakampi na ito ay tanda ng kanilang pasasalamat, kaya dapat niyang tanggapin ang mga ito, dahil napakapalad nilang mailigtas ni Boss Fang. Masayang ngumiti ang mga lalaki ngunit biglang nalungkot nang marinig nilang mababa lamang ang antas ng mga halaman. Inunat ng bayani ang kanyang kamay sa alay at sinabing hindi naman masama ang mga espiritual na prutas. Biglang may lumabas na ulong manok mula sa tambak at malakas na sumigaw. Napatingin sa gulat ang mga lalaki. Kinuha ni Lei ang ulo ng ibon at humingi ng paumanhin, sinasabing aksidenteng nalaglag ang walang silbing bagay na ito mula sa kanilang mga kamay at nakalimutang itapon. Hinawakan ng bayani ang kanyang baba, iniisip na ito ay kawili-wili. Inaktibo niya ang kakayahan sa pagsusuri at nalaman niyang ang espesyalidad ng manok ay isang napakalakas na ingay. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at sinimulang sipsipin ang enerhiya nito sa kanyang singsing. Matapos lumayo, sinabi ng binata na tatanggapin niya ang mga bagay na ito at na ang antas 10 na sona ng mga halimaw ay hindi ligtas para sa kanila, kaya dapat silang umalis agad. Sinabi ng lalaking may sombrero na nag-aalala ang boss para sa kanila. Hinawakan ng isang babae ang kanyang dibdib at nagulat sa kanyang naisip, kahit hindi pa sila matagal na magkasama, alam niyang ang bayani ay nagpasya ng maging mas malakas kaysa sa lahat. Nakatayo ang bayani sa isang maliit na taas. Idinagdag ng babae na ang lugar na pupuntahan niya ay hindi abot ng mga pangkaraniwang tao, kasama na siya roon, ngunit ayos lang, dahil magiging katulad siya ng daan-daang libong iba pa na patuloy na magmamasid lamang sa kanya. Matalim na ibinaling ng bayani ang tingin sa mga naga at sinabing hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga babaeng ito. Nang inag sa takot ang mga babae, bumagsak sila sa lupa at niyakap ang isa't isa, nagsalita sa nanginginig na tinig na sila ay simpleng mga mananayaw lamang at hindi kailanman nakasakit ng tao, kaya dapat silang palayain. Lumapit ang binata sa kanila at iniunat ang kanyang kamay. Iniisip na nakakagulat kung gaano sila kaina dahil 0 ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Hinawakan niya ang halaman sa ulo ng isa sa mga babae at napagtanto na napansin na niya ito noon pa. Pinisil niya ang matinik na bola sa kanyang palad at inisip na ito ay isang halamang may kaugnayan sa lupa. Inabot ng binata ang wreath sa mga babae at sinabing palalayain niya sila kung sasagutin nila ang kanyang mga tanong. Tumingin ang mga babae sa kanya na may luha sa kanilang mga mata at agad na pumayag.
Makalipas ang ilang sandali, pinalaya ng bayani ang mga babae habang iniisip na hindi niya inakala na kakailanganin niya ang mga bagay tulad ng isang kaakit-akit na sayaw at isang malambot na galaw. Bigla siyang nanginag sa takot, para bang sumasayaw siya sa katawan ng isang ahas. Nakatayo ang binata sa gitna ng larangan ng labanan at naisip na ang una niyang gagawin ay maglakbay pa upang tapusin ang misyon ng 5 elemento. Habang nasa daan, titingnan din niya ang lahat ng gantimpalang natanggap niya sa laban. Napatingin siya sa gilid at napansin na binuksan ng sistema ang isang chat. Doon, tinatalakay ng mga lalaki na may mga talunan na inaakusahan ang kanilang boss ng pandaraya. Matalim na kumunat ang noo ng binata sa galit at sinabi niyang ibig sabihin nito'y nagsimula ng magkalat ng paninirang puri ang mga natalo sa pastahan ng mga yaman. Hindi siya mapakali ng higit sa 10 minuto. Kinuha niya ang kumikinang na token, hinawakan ito sa pagitan ng kanyang mga kamay, at idinagdag na hindi tatanggapin ng mga ito ang pagkatalo hanggat hindi nila ito nakikita mismo. At dahil umabot na sa ganitong punto, gusto niyang ipakita sa kanila ng harapan ang isang bagay. Biglang napunta ang binata sa gitna ng isang magic circle. Iniulat ng sistema na ang bet token ay maaari lamang lumitaw ng isang beses sa bagong dating na nayon, at tanging ang may pinakamataas na antas lamang ang makakapag-activate nito. Tiningnan ni Fang ang mensahe, bawat nayon ay may iisang token lamang, at bawat zona ay maaari lamang gumamit ng 100 token. At ito na ang 79 na pastahan. Sinabi ng binata ng kalmado na mukhang may mga limitasyon pala. Hinawakan niya ang screen na may ngiti at idinagdag na ginawa ito upang itulak sila sa pagkilos, upang gawing uhaw sa laban ang mga duwag. Inisip niya ang mga lalaking magkatapat sa isa't isa, at naisip na katulad lang nila ito, dahil nang ahas silang sumugal. Ina-activate ang mga token, at ang mga nakakuha ng resource betting token ay mahihina. Hindi sila naglakas loob na gamitin ito dahil sa takot, kaya ibinigay nila ito sa pinakamalakas sa kanilang nayon. Hinawakan ni Fang ang tablet na may malawak na ngiti at sinabi na ginamit niya ito sa tamang oras, kung hindi, mawawala ang isang napakagandang pagkakataon. Tinanong siya ng sistema kung alin ang pipiliin, solo o team bet. Sumagot ang bayani na iniisip niyang harapin ang mahigit 20 mga nayon, kaya ito na ang tsansa niya. Iniunat niya ang kanyang kamay na may nakakatakot na ngiti at sinabing oras na para bigyan sila ng isang leksyon na hindi nila kailanman malilimutan. 2 system windows ang lumitaw sa kanyang harapan. Hinihiling sa kanya na piliin ang kampo ng kalaban at ang kakamping mga nayon. Kidlat ang biglang kumislap mula sa madilim na langit. Tumangala ang mga tao. Iniulat ng sistema na ang bagong dating mula sa Village 911 ay ginamit ang resource bet, at unang beses na may naganap na team insertion sa zona. Pagkatapos, inilahad ang sistema ng puntos. Tumangala ang kabilang koponan ng mga manlalaro na may pagkabigla. Ang mga nilalang dagat ay tumingin din sa langit. Masaya ang mga lalaki sa kanilang nakita, sinasabing kamangha-mangha ang Panginoon at hindi niya hinayaang insultuhan ang mga tao ng Dragon Country. Isang lalaki ang nagsabi na mayroon pang isang level 1 na baguhan sa kanilang nayon, kung matatalo sila, maaari silang mawala ng characteristic points at agad silang papatayin ng Diyos. Ang blonde na binata ay sumigaw, sinasabing napakaastig ng Panginoon at tiyak na dudurugin niya ang ibang mga bansa. Niyakap ng isang lalaking may maitim na buhok ang kanyang kaibigan at sinabing hindi na siya dapat matakot, dahil kasama nila ang Panginoon, kaya hindi sila matatalo. Idinagdag ng kanyang kasama na tiyak na may plano ng tagumpay ang kanilang Panginoon. 2 talahanayan ang lumitaw sa kanilang harapan, ipinapakita ang komposisyon ng Blue Camp at Red Camp. Biglang namutla at nanginig sa takot ang mga lalaki. Mula sa kakahuyan, isang galit na sigaw ng isang binata ang biglang narinig,
nagpoprotesta sa ratio na 1:8. Itinaas ni Taker ang kanyang mga kamay at lumingon sa kanyang Panginoon, sinasabing mayroon silang 12 katao sa antas 5, 9 sa antas 4, at 6 sa antas 2. Mataas niyang itinaas ang kanyang kilay at idinagdag na dahil sa pagbawas ng mga yaman, lahat ay bumaba ng malaki at sa mga antas 5, 6 lamang sa kanila ang kayang pumatay ng isang fierce beast ng mag-isa. Sumigaw ang pinuno, sinabihan siyang tumahimik, at idinagdag na kung hindi dahil sa pandarayan ni Fang, hindi sila matatalo. Kaya sa pagkakataong ito, tiyak na ang tagumpay ay nasa kanila, dahil May 24 na nayon sa kanilang panig, samantalang 3 lamang ang nasa kabila. Ibinaba niya ang kanyang espada sa kanyang kaluban at nagdesisyong bayaran ng oras ang lahat ng kanilang ginawa. Ipinatong ng pinuno ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang tauhan at sinabi na kung matatalo siya, buhay ang magiging kabayaran, dahil siya ang pinagkakatiwalaan niya. Si Fang ay sumabak sa digital space, tuluyang naglaho sa hangin. Sa kanyang mga kamay, lumitaw ang armor, isang posos ng mammoth na nagbibigay ng 20 defense, 5 stamina, at 100% sand resistance. Isang pulse arrows ng mammoth na nagbibigay ng 30 lakas, at isang singsing ng lakas na may 25th strength at 100% sand resistance. Lumitaw rin ang kanyang mga bagong damit na may kani-kanyang espesyal na epekto. Nakakuha rin siya ng bagong sapatos. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nagulat ang sistema na oras na upang buksan ang pilak na dibdib. Mula rito ay nakakuha siya ng 4 na ranggo ng spiritual fire liquid. Tiningnan niya ang kanyang mga palad habang idinagdag ng sistema na naabsorb na ang spiritual fire liquid. Ang fire resistance ay tumaas ng 100% at ang flame control talent ay umangat sa C rank. Bahagya siyang ngumiti, sinasabing malaki ang nadagdag sa kanyang lakas matapos palitan ang kagamitan. Hinawakan niya ang kanyang ulo at napansin ang linya tungkol sa 28 puntos ng combat strength. Pinadaan niya ang kanyang daliri sa system window at sinabi na magandang resulta ito, kaya oras ng hamanin ang susunod na Beast King. Binuksan niya ang kanyang palad at kinuha ang kumikinang na simbolo. Ipinaalam ng sistema na kailangan niyang lutisin ang selyo ng 5 elemento, kaya iminungkahi nitong umalis sa direksyon ng kanluran patungo sa ant harem. Pinayuhan din siyang bumuo ng 4 na pangkat, na may tig-10 o higit pang mga taong nasa antas 10. Hinawakan niya ang kanyang baba, iniisip kung paano siya makakabuo ng koponan ng higit sa 10 antas 10 na mandirigma. Hindi rin siya makapaniwala na ang reyna ng gold-eating ants ay doble ang lakas ng Mammoth King. Bigla na lang, nagsimula ang countdown. Lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo, mayroon siyang 5 oras, 29 na minuto, at 29 na segundo. Sinabi ng bayani na kung totoo ito, kailangan niyang maghanda ng kaunti. Inisip niya ang iba't ibang nakal-alasong bagay, naiisip kung paano ang lason ay isa sa pinakamalalaking pantay-pantay na sandata sa kasaysayan, dahil dito, isang mahina at inosenteng babae ay maaaring pumatay ng isang malakas na lalaki. Pagkatapos, isang imahe ng isang lalaking sumisigaw sa sakit na may dagwang bibig ang lumitaw sa kanyang isipan. Idinagdag niya na ang isang tao ay kayang pumatay ng isang buong grupo ng mag-isa. Ang ilan ay itinuturing ang lason bilang sandata ng mahihina, habang ang iba naman ay iniisip na anumang bagay na kayang pumatay ng kaaway ay kapaki-pakinabang. Gitling-gitling-gitling. Lumabas sa kanyang imahinasyon ang isang halaman, naisip niya na ang raisin ay isa sa 10 pinakamalakas na lason na makukuha mula sa mga buto ng caster, at ito ay 6,000 beses na mas nakamamatay kaysa sa arsenic. 1 miligramo lamang nito ay higit pa sa sapat upang pumatay ng tao. Sa kanyang isip, lumitaw ang 2 lalaki, at sa pagitan ng mga binti ng isa sa kanila, may nakalagay na dulo ng isang payong.
Naisip niya ang dalawang pinakasikat na pagpatay gamit ang Ryzen, na unang lumabas noong 1978, kung saan ginamit ang dulo ng isang payong na pinahiran ng lason upang tamaan ang mga tao ng palihim at hindi namamalayan. Pagkatapos, inakala niyang may hemp seed sa buhok ng isang naga, at sa sandaling iyon, nakabuo siya ng isang plano. Ipinakalat niya ang kanyang mga braso sa magkabilang panig at nang alap ng enerhiya sa ibabaw ng kanyang ulo. Kinokolekta niya ang maliliit na patak ng lason gamit ang kanyang kakayahan. Pumikit siya at nagtuon ng buong konsentrasyon sa kanyang ginagawa. Itinaas niya ang isang patak malapit sa kanyang mukha at sinabi na sapat na ito upang pumatay ng 2 o 3 pader ng ferocious beasts. Ngayon, kailangan niyang subukan ang paghahalo ng kamandag ng ahas sa lason na ito upang makabuo ng mas mabagsik na sangkap. Pinaghalo niya ang 2 sangkap, at agad na nagulat ang sistema na nabuo niya ang isang hindi pa natutukoy na uri ng lason. Ang patak ay lumutang sa ere, nakalambitin sa ibabaw ng kanyang palad. Sinabi ng kabataan na kailangan niyang makahanap ng isang ferocious beast upang subukan ito. Biglang, mula sa likod ng mga palumpong, napansin niya ang isang tigreng antas 10 na tahimik na dumaraan. Naglakad siya papalapit dito na may madilim na ngiti sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak ang halimaw sa lupa, patay. Ngumiti ng malapad ang kabataan at sinabi, "Isang patak lamang ng lason ang agad na nakapatay ng isang antas 10 na ferocious beast." Pagkatapos nito, tinawag niya ang sarili niyang henyo. Tinapakan niya ang katawan ng kanyang kalaban, itinuro ang kanyang kamay sa harapan at sinabi na unang kailangan niyang maghanda ng mas marami pang lason bago pumunta sa harem ng mga langgam upang patayin silang lahat. Makalipas ang ilang sandali, narating niya ang isang bangin na may madilim na bakal na mineral. Tiningnan niya ang kristal sa kanyang kamay at naisip na isang magandang material ito, kaya kinuha niya ito para sa kanyang sarili. Bigla niyang napansin ang isang bagay sa likuran niya, isang higanteng langgam ang naglalakad sa gilid ng bangin. Pinanood ng binata habang ang malalaking langgam ay gumagapang papunta sa isang puno at umaakyat dito habang may bitbit na bakal na mineral sa kanilang likuran. Isang langgam ang tumama ang paa sa isang bato. Mabilis siyang lumingon, at sa susunod na segundo, may lumabas na mga metal na galami mula sa mineral. Maya-maya, naglaho ang mga galami, habang tahimik na pinagmamasdan ito ng halimaw sa gulat. Muli, lumitaw ang mga galami mula sa lupa at lumutang sa hangin. Kinamot ng binata ang kanyang ulo habang tinitingnan ang langgam na tinusok ng metal na galami, at sinabi na pagkatapos niyang makuha ang kakayahang ito, mas lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan, ngunit mas malaki rin ang enerhiyang kinakailangan upang gamitin ito. Itinapak niya ang kanyang paa sa bangkay ng halimaw, at sa likuran niya, nakahandusay ang iba pang mga langgam. Sinabi niyang bagaman wala silang katalinuhan, mayroon silang di matitinag na hanggarang mabuhay. Binuo niya ang isang kumpol ng enerhiya sa kanyang kamay at inilabas ito bilang isang maningning na sinag, tinamaan ang ulo ng isang halimaw. Sinabi niya na kung hindi niya matutuhog ang kanilang utak, patuloy silang aatake kahit kalahati na lang ng kanilang katawan ang natitira. Hawak niya ngayon ang ulo ng langgam sa kanyang mga kamay. Inisip niyang mas madali sanang gamitin ang lason, ngunit sobrang dami ng mga dambuhalang langgam sa lugar na ito at gumagalaw sila ng sama-sama. Iwinasiwas niya ang kanyang kaliwang kamay, nagdesisyong kailangan niyang makaisip ng paraan upang tipunin silang lahat sa isang lugar. Ibinato niya ng buong lakas ang ulo ng langgam, tinawag ang atensyon ng iba pang mga halimaw. Bumagsak ang pugot na ulo sa lupa, sa harapan ng galit na pulutong ng mga halimaw. Napasigaw ng malakas ang mga langgam. Samantala, napangiti ang binata ng may kasiyahan, iniisip na hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng mga ito,
ngunit ang kanilang matinis na hiyaw ay nagbigay sa kanya ng kilabot. Mabilis na nagsimulang gumapang paakyat ang mga langgam patungo sa kanya. Binuo ng bayani ang isang dambuhalang patak ng lason sa itaas ng kanyang ulo upang akitin ang mga kalaban. Ibinato niya ang lason sa kanila ng may ngiti. Tumalsik ang likido sa lahat ng direksyon, at maliliit na patak ng lason ang lumapag sa karamihan ng mga langgam. Magsisimula pa lang silang gumapang palayo nang magsimulang yumapekto ang lason. Isa-isa silang bumagsak, sugatan at walang magawa. Iniulat ng sistema na matagumpay na napatay ng binata ang ilang langgam at nakatanggap ng karagdagang karanasan. Itinaas ng bayani ang kanyang kamay, nagtipon ng lason dito, at sinabi na dahil nagbibigay ng maraming karanasan ang mga langgam na ito, tiyak na mananalo siya. Ngunit bigla siyang nagulat nang may lumabas na sistemang bintana. Isa itong paalala na nakakuha na siya ng 300 puntos ayon sa mga patakaran. Kumunot ang noo niya sa inis, sinabi niyang alam na niya ito at hindi na niya kailangan ng paalala, hanggat may gantimpala sa laban na ito, gagawin niya ang lahat upang manalo. Ngunit bigla niyang napansin ang isang bagay. Isang dambuhalang langgam ang lumapag sa isang bato, dahilan upang ito ay mabiyak. Itinaas ng Ant Commander ang kanyang nguso, sumigaw ng malakas, at napalibutan ng isang kakaibang aura ang kanyang katawan. Bahagyang nanlisik ang mata nito habang nakatitig sa binata. Bigla, sumugod ang Ant Commander patungo sa kalaban sa napakabilis na bilis. Ibababa na sana ng bayani ang kanyang palad, ngunit sa halip ay lumikha siya ng matutulis na bakal na tinak mula sa lupa. Iniisip niyang kung hindi tatama ang lason sa mata ng commander, magiging walang bisa ito, kaya mas mabuting gamitin na niya ngayon ang kanyang tunay na sandata. Mula sa bato, lumabas ang matutulis na tinak at tumuhog sa mga leeg ng kanyang mga kalaban. Isa-isa silang bumagsak sa lupa, patay. Mula sa itaas, tinitigan ng bayani ang natitirang mga kalaban at napansin niyang tumatakbo na sila upang maiwasan ang kanyang mga atake. Ngumiti siya, lumabas ang mas matatalas pang tinak mula sa kanyang likuran, at sinabi niyang napaka-inosente nila, dahil hindi siya maaaring magminta sa ganitong kalapit na distansya. Ngunit biglang may lumipad patungo sa kanya. Kumunot ang noo niya sa gulat nang makita ito. Isang dambuhalang bato ang bumagsak sa lupa sa harapan niya, biniyak ang sahig. Ngunit hindi siya umatras. Patuloy siyang lumaban. Sarili na hindi na siya matatalo. Alam niyang inaasahan na niya ito mula sa mababangas na hayop na may mataas na antas. Ang mga langgam ay nagsimulang pulutin ang mga bato at inihagis ang mga ito sa bayani. Napaisip ang binata, hindi lang inutusan ng commander ang iba pang langgam na pumikit upang maiwasan ang kanyang lason, ngunit pinahirapan din ito ang kanyang depensa sa pamamagitan ng maingat na pag-coordinate ng kanilang galaw. At bukod pa roon, nagsimula silang magtapon ng mga bato mula sa iba't ibang direksyon upang iligas siya. Bagsak ang mga bato sa likuran niya. Napagtanto ng bayani na ang sitwasyon ay nagiging lalong hindi pabor sa kanya. Dahil wala nang silbi ang mga atake mula sa malayo, kinailangan niyang baguhin ang kanyang kagamitan at lumipat sa labanan ng malapitan. Hinawakan ng bayani ang hawakan ng kanyang espada, ngunit biglang. Isang higanteng langgam ang kumagat sa kanyang bukong-bukong. Hinawakan ang kanyang binti ng isang dambuhalang langgam. Napaisip siya, kahit ang mga langgam na umaakyat sa bato ay ginugulo rin siya. Ngunit sa halip na mataranta, ngumiti ang binata. Tinitigan siya ng mga langgam habang inaayos niya ang kanyang posisyon sa laban. Mabilis siyang umatake, nag-iiwan ng matingkad na asul na marka sa kanyang likuran. Sumigaw siya, sinasabing dahil sa kanyang mammoth belt, protection mula sa magic crystal, at iba't ibang kasanayan sa pagpapagaling, wala silang pag-asang masaktan siya. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at sumigaw. Dahil napakahina ninyo, ako ang magiging pinakamasamang bangungot ninyo.
Paulit-ulit na nagulat ang sistema. Matagumpay niyang napatay ang isang antas 12 metal-eating worker ant. 620 na puntos ng karanasan ang nakuha. Napapaligiran si Fang ng maraming langgam. Isang dambuhalang insekto ang bamuka ang bibig nito upang umatake. Nagnit-ngit ang bayani, habang sinalakay siya ng mga langgam at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga braso. Mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang espada, sinusubukang itaboy ang mga insekto. Sumigaw siya, "Ano ba ang meron sa mga langgam na to? Bakit ang dami nila?" Sa kapal ng mga langgam, hindi na nakikita ang bayani sa ilalim ng puting tambak ng mga ito. "Gusto niyo ba akong ilibing sa mga bangkay ninyo?" Biglang lumiwanag ang tambak ng mga langgam. Isang matingkad na asul na apoy ang bumalot sa paligid. Isang langgam ang namilog ang mata sa pagkabigla nang makita ang patay nitong mga kasama. Muling nagulat ang sistema. Matagumpay na napatay ang isa pang antas 12 metal-eating worker ant. 620 na puntos ng karanasan ang nakuha. Ngumiti si Fang. Napapalibutan ng asul na apoy na lumalabas mula sa kanyang palad. Sumili ang matingkad na asul sa kanyang mga mata. At sinabi ng bayani sa sarili, "Hindi ako kailanman matatalo, mga hanggal na langgam. Tumingin kayo rito, ito ang kanyang kamatayan." Tumalon siya ng mataas, nagpapakawala ng maraming asul na sinag pababa. Nakatayo ang bayani, inilahad ang kanyang palad sa tabi ng katawan ng langgam na may butas sa gitna nito. Paulit-ulit na nagulat ang sistema. Matagumpay niyang napatay ang isang worker ant at nakakuha ng karanasan. Napaapak ang kanyang paa sa isang sungay. Napaisip ang binata. Napakaingay sa bungad ng kanilang pugad. Nakatayo siya sa tabi ng isang matayog na puno na may butas sa ibaba. Napatanong siya, bakit hindi pa lumalabas ang reyna ng mga langgam? Mula sa madilim na kailaliman ng lungga, isang maulap na usok ang gumalaw. At kasunod nito, lumitaw ang isang pares ng nakakasilaw na mga mata. Isang dambuhalang insekto ang sumugod upang umatake. Hinawakan ni Fang ang higanteng pangalmit gamit ang kanyang daliri. Nagulat ang sistema, matagumpay na pagpatay. Pinagpag ng bayani ang kanyang damit at naisip na umabot na sa 800 ang kanyang personal na puntos. Ang kabuoang puntos ng kanilang nayon ay nasa 867 na. Kung pagsasamahin ito sa puntos ng nayon 34 at 77, malapit na nilang maabot ang 1,000 puntos. Lumingon siya sa paligid at inisip na dapat niyang tingnan kung mayroon pang natitirang kalaban upang makakuha ng mas maraming puntos. Ang buong lugar na natabunan ng bangkay ng mga langgam ay unti-unting natakpan ng asul na mga pixel. Narinig niya ang mga salitang tila wala nang natira pang buhay na nilalang doon. Humakbang pasulong ang bayani. Naglakad siya sa isang mahabang linya ng mga bato at napansin na ang hangin sa paligid ay mahalumigmig, malambot ang lupa, at may kakaibang amoy. Amoy tsokolate. Lam-ingalinga si Fang at naalala ang nabasa niya noon sa isang aklat. Kapag nasa panganib ang mga langgam, naglalabas sila ng alarm pheromone mula sa kanilang glandula. Dahan-dahan siyang nagpatuloy sa paglalakad at idinugtong na ang pheromone na ito ay may amoy tsokolate na nagsisilbing babala sa iba pang miyembro ng kolonya. Sa di kalayuan, isang malaulap na usok ang lumaganap, pinupuno ang buong espasyo. Ngumiti si Fang at sinabi, "Mukhang naghahanda na silang salubungin ako." Sa harapan niya, sa ibabaw ng tambak ng mga itlog ng langgam, may isang nakatatakot na nilalang. Ang bulag na ant queen. Isang itim na langgam ang ginamit ang matatalim nitong pang-ipit upang pulutin ang isang kakapisa pa lamang na itlog. Nagpasa-pasa ang grupo ng mga langgam ng mga itlog, itinatambak ang mga ito sa iisang lugar. Sa harapan ng bayani, nakatayo ang isang nakapanghihilakbot na itim na langgam. Napatingin si Fang sa insekto na may gulat sa kanyang mukha. Mula sa itaas, sinugod siya ng langgam.
Napaisip siya, hindi nakatakataka kung bakit siya ang pang-apat sa 5 dakilang hari ng mababangas na hayop. Sa hindi kapani-paniwalang kakayahan niyang magparami at sa kanyang tapat na hukbo ng mga langgam. Kahit ang 10 ferocious mammoth kings ay hindi maglalakas loob na humarap sa kanya. Nag-ulat ang sistema tungkol sa ferocious beast. Gold-eating ant queen, king level 13. Lakas sa laban, 30 stars. Katangian, telekinesis, D rank. Metal bending, D rank. Kasanayan, hindi pa kilala. 100% tsansang makuha ang kakayahan. Biglang isang matulis na pang-ipit ang dumampi sa balikat ng binata. Sa isang matalim na galaw, hinati niya sa dalawa ang insekto. Hawak ng mammoth ang isang karatula na nagsasabing, ang mga mababangas na hayop ay hindi nag-aaksaya ng oras sa walang saysay na usapan. Hawak pa rin ang kanyang balikat. Sinabi ni Fang. Muntik na yun. Kung hindi ako agad tumugon, tiyak na patay na ako. Biglang nanghina ang binata dahil sa isang hindi kilalang puwersa. Sumigaw ang Ant Queen, nagpapakawala ng mga lila at makapangyarihang sinag. Sa kanyang pag-awit, ginaisang niya ang isang hukbo ng galit na langgam. Sa kulay abong lupa, lumitaw ang mga nilalang na may nagliliyab na pulang mata. Ginamit niya ang mga mineral deposit upang balutan ng itim na metal armor ang lahat ng langgam. Hindi siya kasing tanga ng inaakala ko. Napatitig si Fang sa harapan, nagulat sa katalinuhan ng reyna. Gumamit siya ng napakaraming pinong bakal upang protektahan ang kanyang hukbo. Isang matalinong estratehiya. Iwinasiwas ng Ant Queen ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang hukbo na sumugod. Tumalon ang binata at sinimulang tag-in ang mga langgam gamit ang kanyang matatalas na kuko. Sa labas ng kuweba, mahigit 100 tulad nila ang pinatay ko na. Ngumiti siya, hawak ang isang makinang na espada at isang pares ng pang-ipit. Kahit kaya nilang patayin ang mga elepante. Ngunit sa harap ng ganap na lakas. Isang mabilis na paggalaw ng espada, at nahati ang mga insekto. Hindi mahalaga kung ilan pa ang umatake. Lahat sila ay dagdag lamang sa aking karanasan upang makamit ang mas mataas na antas. Sa kanyang kamao, lumitaw ang isang makinang na lila na bola. Subukan natin ang dessert na ginawa ko. Sa isang galaw ng espada, pinuksan niya ang mga halimaw. Sana nagustuhan ninyo. Sa malayo, isang pink-haired na dalaga ang natigilan sa nakita. Mga tambak ng patay na langgam sa paligid ni Fang. Ang kanyang tingin ay puno ng paghamon. Nagclasp ng kamay ang Ant Queen at napasigaw. Imposible ito. Sa isang malakas na hakbang, pinadyak ng bayani ang lupa. Nalinas na ang basura. Mabilis siyang tumalon paitaas. Ngayon, may isang bagay na natitira pa. Hawak ang asul na apoy, tinanggap niya ang kanyang tadhana. Ang dalaga na may bendahe ay natakot. Isang kulay kahel na likido ang lumabas mula sa kanyang bibig. Mabilis niya itong idinure sa unahan. Pinrotektahan ng bayani ang sarili gamit ang nakatiklop niyang mga braso na may armor. Hindi ko maiiwasan ito sa ere. Kailangan kong tanggapin ang tama. Isang makapangyarihang puwersa ang nagpabalik sa kanya. Dumulas siya sa lupa. Kakaiba. Halos walang epekto. Isa lang ba itong panlilinlang? Tinitigan niya ang usok na lumalabas mula sa likidong damapo sa kanyang kamay. Sa puntong tinamaan, ang armor niya ay natunaw. Napagtanto niya, ito ay caustic formic acid. Ang asul na apoy. Isang matingkad na asul na apoy ang bumalot sa kanyang mga kamay. Kahit ang pinakamalakas kong magic crystal defense ay naagnas. Ito ba ang alas ng Ant Queen? Sayang lang, at ako ang nakaharap niya. Iwinasiwas niya ang isang makinang na asul na bola. Ang Ant Queen ay muling bumuo ng patak ng acid. Muli niya itong idinura ng buong lakas. Sa isang matalim na paggalaw, mabilis na iwinasiwas ni Fang ang kanyang espada. Isang bakas ng bughaw at dilaw na enerhiya ang naiwan.
Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Sa loob ng makinang na asul na bola, nagliliyab ang mga kidlat. Ang Ant Queen ay nakatingin ng may matinding determinasyon. Usok ang bomb alot sa talim ng espada ni Fang. Ngayon, isang matalim na linya ng enerhiya ang dumaan sa katawan ng Reyna. Muling umatake si Fang, hinanggad ang kanyang kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng asul na apoy. Sa likod ng Reyna, lumuhod ang binata. Bughaw na dugo ang tumulo mula sa kanyang mga kamay. Iniunat ng Ant Queen ang kanyang kamay, nanginginig ito. Tinitigan niya ang kanyang kumakampay na palad. Mamatay ka, kasama ang iyong lahi. Ang tagumpay. Nang inag ang katawan ng pink-haired na dalaga. Bumagsak siya, napalibutan ng makinang na mga simbolo. Nagulat ang sistema. Gold-eating Queen Ant, Royal Type, Level 13, ay matagumpay na napatay. 6,000 Zappy points na kamit. Dagdag 4 Prestige points. Ang King Score, Gold. Natanggap. Ang Silver Chest natanggap. Isang gintong artifact ang lumitaw sa ibabaw ng palad ng binata, bumabalot sa liwanag. Ngumiti siya. Hindi masama. 2 core agad ang nakuha ko. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa di kalayuan, isang lalaking nakapula ang tinaga ang hubad na ulo ng halimaw. Pagkatapos, tumingin siya kay Fang. Ang binata ay nakangiti ng masaya. Nakaipon tayo ng maraming puntos. Ayon sa aking kalkulasyon, may humigit kumulang 600 puntos na tayo sa panig natin. Sumagot ang lalaki. Dahil sa progreso natin, ang posibilidad ng ating tagumpay ay ang kabiguan ng Dragon Country. Ang kamatayan ay tuluyang naglaho. Si Mamoto ay tumawa, sayang naman. Ang kanyang mga kasama ay natawa rin. Tiyak na matatalo ng lubusan ang Dragon Country sa pagkakataong ito. Ang pahayag ng sistema, Zone Notification, Team Rate, ang Red Camp ang unang nakalikom ng 1,000 puntos. Panalo ang Red Team. Village Report. Village No. 5 natalo. Lahat ng residente ay mababawasan ng 50 attribute points. 70% ng mga resources ay mawawala. Ang pagbagsak ng Village No. 5. Mula sa kalangitan, bumagsak ang nagliliyab na mga sinag. Mga pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Mga sigaw ang narinig mula sa mga sugatan. Natalo tayo. Ang aking binti, hindi ako makagalaw. Wala na akong natirang lakas. 10 na lang ang attribute points ko. Ang parusa ng sistema. Warning. Kapag ang kabuuang 4 na attribute points ay bumaba sa 10, ang isang tao ay magiging isang lumpo. Pharaoh's attribute points, negative. Siya ay namamatay. 8 Ace attribute points, negative. Siya ay namamatay. Ang matinding pagsubok ng Red Warrior. Ang mandirigmang nakapula ay nakatayo sa gitna ng mga sugatan. Sa kanyang harapan, sunod-sunod na lumitaw ang mga babala ng sistema. Attribute points -10. Attribute points -10. Attribute points -10. Si CA ay nakahandusay sa lupa. Hindi ako makagalaw. Ang kanilang leader ay napalibutan ng mga sugatang kasamahan. Lahat sila ay humihingi ng saklolo. Ano ang gagawin natin? Ayokong mamatay. Si Mamoto ay hindi makapaniwala. Naririnig niya ang kanilang pakiusap, ang kanilang pagmamakaawa. Tulungan mo kami. Ang aking binti. Hindi ko kayang tanggapin ito. Lahat ng ito'y dahil sa iyo. Bakit mo pa ginulo si Fang? Ang pagguho ng isang mandirigma. Dahan-daang lumuhod si Mamoto. Nakatitig siya sa lupa. Nasa kanyang mga mata ang pagkatalo. Totoong ang natalo tayo. Ang wakas ng laban. Isang langgam ang gumapang sa binti ng isang bata. Nakaharap niya ang isang lumulutang na sistema ng impormasyon. Kapag pinatay ko kayo, makakakuha rin ako ng karanasan. Kaya huwag na kayong magpumilit. Sinipa niya ang langgam palayo. Message. Kung gusto niyong ipaghiganti ang inyong Ant Queen,
Mas mabuting lumakas muna kayo. Ang mga langgam na may dilaw na mata ay nag-usap. Pagkatapos ay dahan-dahan silang gumapang pabalik sa lungga. Final System Notification. Ang gantimpala ay malapit ng kalkulahin. Pakihintay. Si Fang ay nanatiling nakatayo, hindi kumikilos. Nakatingin si Fang sa impormasyong lumitaw sa harapan niya, hindi makapaniwala. Halos nakalimutan ko na nanalo ang kampo namin. Dahil sa sobrang abala niya sa pagpatay ng mga langgam, hindi na niya pinansin ang mga mensahe ng sistema. Ngayon, oras na para makita kung ano ang nakuha niya sa tagumpay na ito. Ang iyong reputasyon ay umabot na sa 30 puntos. Natanggap mo ang titulo, Hari ng mga Baguhan. Lakas dagdag 20. Agilidad dagdag 20. Tibay dagdag 20. Talino dagdag 20. Dobleng gantimpala mula sa pastahan. Dagdag 100 puntos sa katangian. Dahil lumagpas sa 800 ang iyong personal na puntos sa katangian. Dagdag 160 bonus na puntos sa katangian. 6 na pilak na dibdib ang natanggap. Dahil ikaw ang unang nakaabot sa antas 10 sa baguhang nayon bilang 911. Isang gintong dibdib ang natanggap. Hinawakan ni Fang ang kanyang baba at ngumiti. Mukhang may mga titulo para sa mataas na reputasyon hindi na masama. Hindi nasayang ang kanyang pagsisikap sa pagpatay ng mga halimaw. Antas 10 na abot. Karagdagang karanasan, 155,000 sa 23,000. Klase hukom antas 2. Bagong pinjuta ng misyon ang lumitaw. Binabati kita sa pag-abot sa antas 10. Gusto mo bang i-activate ang misyon, hinaharap na pinuno ng nayon? Gantimpala, scroll ng pinuno ng nayon at gintong dibdib. Umupo si Fang at nag-isip. Ang C-rank na misyon ay may gantimpalang madilim na gintong dibdib. Ang D-rank na misyon ay pareho ng gantimpala sa unang pwesto sa pagsubok ng mga baguhan. Nagdesisyon siyang basahin ang detalye ng misyon. Misyon, hinaharap na pinuno ng nayon. Magtungo sa antas 10 disyertong libingan. Hanapin ang nawawalang nayon. Lutisin ang lihim nito. Patayin ang demonyo. Gantimpala, scroll ng pinuno ng nayon at gintong dibdib, paalala, upang lumahok sa misyong ito, dapat ay antas 10. May titulong Hari ng mga Baguhan. Habang pinag-aaralan ni Fang ang misyon, abala ang mga residente sa pagdadala ng mga troso at sanga.